Mapagpalang araw po mga kapanabong, mga future sabungero. Welcome po ulit sa ating channel. Ngayon naman po ay pag-uusapan natin ay tamang breeding technique. Kung papaano natin magagawang magpapuro ng linyada. Pag-uusapan natin ng isa sa mga pinaka-importanting bahagi ng ating breeding program, ang pagpupuro ng linyada, lalo na sa kombinasyon na Asil Melsim Hatch na i-cross natin sa SBR Claret. Unahin muna natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pagpupuro ng linyada. Sa simple terms, ito yung proseso ng pagpapanatili o pagpapalakas ng mga katangian ng isang particular na bloodline. Ang goal dito, makakuha tayo ng mga sisiw na halos pare-parehong kalidad, katulad ng body structure, fighting style at temperament. Sa kaso natin, pinaghalo natin ang Asil Melsim Hatch at SBR Claret. Kaya ang susunod na hakbang ay kung paano natin maipupuro o mapapatatag ang kombinasyon na yan. Bago pa man tayo magpatuloy sa pagpupuro, napakahalaga ng observation stage. Dito mo makikita kung alin sa mga offspring ang nagmana ng magandang katangian ng asil, gaya ng tapang, tibay at intelligence. At alin naman ang magdadala ng bilis sa timing ng SBR Claret. Kapag nakapili ka na ng magagandang resulta, dito papasok ang line breeding. Ang layunin ng line breeding ay palakasin pa yung magandang katangian sa loob ng linyada nang hindi nawawala ang vigor, lakas ng lahi. Halimbawa, kung meron kang bull stock na Asil Melsim Hatch, tapos i-cross mo sa SBR Claret na outstanding sa performance, pwede mo siyang i-line breed sa isang hen na galing din sa parehong cross pero ibang broodcock line. Ang sikreto dito ay tamang record keeping. Dapat alam mo na kung kanino galing ang bawat sisiw para maiwasan ang sobrang inbreeding. Hindi mawawala ang kaling sa pagpupuro. Maraming breeders ang nagkakamali dito kasi ayaw magbawas. Pero tandaan na, ang goal natin ay quality, hindi quantity. Quality over quantity. Kung may mga offspring na mahina ang resistensya, pangit ang stance o walang fighting spirit, kailangan tanggalin mo agad sa breeding record. Gamitin mo lang ang mga manok na consistent at proven. Tapos, record everything. Lahat kailangan naka-record, lahat naka-documentation. Isulat mo bawat pairing, hatch date at result sa performance. Yan ang magiging gabay mo para makita mo kung alin ang tunay na linyada na tumatatag. Pagdating naman sa testing, dito mo na malalaman kung gaano katibay ang pinupuro mong linyada. Hindi ibig sabihin kailangan agad ng ipalaban.
Minsan sapat na ang observation sa sparring, conditioning, response, at recovery time. Tingnan mo kung consistent ba sa bawat generation ang mga desired traits. Kung oo, ibig sabihin nagiging matatag na ang linya mo. Kung hindi pa, pwede kang bumalik sa mga unang pares at mag-adjust ng pairing. Sa pagpupuro ng linyada ng Asil Melsi Match at SBI Claret, kailangan talaga ng pasensya, disiplina at tamang dokumentasyon. Hindi ito madali pero kapag nagtagumpay ka, mapapansin mong halos lahat ng offspring ay pare-pareho ang kalidad. Yun ang tinatawag na stable bloodline. Kaya kung kayo po ay seryoso sa pagpapatatag ng inyong linyada, simulan nyo na ngayon. Kailangan ng tamang pagpili at record keeping. Hanggang dito na lang po mga kapanabong, mga future sabungero. Lagi nyo po ako abangan sa aking breeding journey. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking channel. Sana po paki-like nyo po, paki-share nyo at paki-subscribe na rin po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po ulit.